So nung pagliwanag na at yun nga, ako that moment ay convinced ako na ba't sila nandito. So andito sila para maghasik ng lagim. Andito sila para sunugin itong bayan na to. So sabi ko sa mga tropa, andyan yung kalaban, kailangan nating pigilan. Kailangan nating lusubin. So yun yung isang ano ko doon na yun talagang hanga ako doon sa mga tropa dahil hindi ako naubusan ng volunteer na mag-assault. Ako na lang yung namimili ng mga binata. Hindi nila alam na at the back of my mind, at least kung binata, medyo hindi masyadong marami ang madadamay. Pero nung nakikita nila na ako magdala, ako mauna, di ako naubusan. 4 na beses kaming sumugod. Kinumbinsi ko yon si Major Campued. Sabi ko, bigyan mo kami ng armor support na itulak kami doon sa loob. Bahala na. So, may dumating na reinforcement yung armor. Nung unang attempt namin doon, pag pasok pa lang namin, grabe na yung putok. Kung sinundan namin yung kalsada, dito sa may right side niya, paglabas ko, yung sumunod sa akin, yun si Corporal Sundo, natamaan na ng bala na multiple gunshot wound. Instantly siya, namatay siya doon. Tapos, sa ibang spots naman, dito naman sa may harap ng simbahan, sinubukan rin namin pasukin. Pero yung mga road nets kasi niyan, na hinarangan nila, pati yung police car, ginamit nilang pangharang doon para hindi walang makapasok doon sa hospital compound. So, 4 na beses na sumugod kami, 4 na beses na pinalit-palitan ko yung mga tao para mga volunteer lang yung mga isasama. At yan, kung ako lang, hindi ko matawaran tapang ng mga sundalo natin. Ano sila nag-volunteer nun? Parang yung unang decision mo, di ba? Na alam nila, decision to ni Captain Ilorbay. Paano mo sila, alam ko naman yung spirit natin sa Raider, pero paano mo sinabi na susugod tayo sa napakalakas ng stronghold ng kalaban? Sinabi ko sa kanila, narinig nyo naman, nakita nyo yung firepower dyan sa loob, ano yung susugurin natin. Pero binigay ito yung pagkakataon sa atin. Alangan namang hanap pa tayo ng ibang sundalo. At dito, bilang ranger ka ako, hindi natin mapipili yung sitwasyon na haharapin natin. So, ako magdadala ng papasok sa loob. At hindi ko papagawa sa inyo, hindi ko kayang gawin. So, ito, sino yung mga sasama? Gusto nila lahat sumama. Kaya, sabi ko, sino ang mga binata? Pinipili-pili ko yung mga binata muna. Dahil, sa totoo lang, hindi ko na naisip na makabalik kami. Pero at least may magawa kami. At hindi kami tumakbo, kundi sumugod sa kalaban. Kasi, pakidescribe mo nga yung compound, hospital, yung buong compound na yun, gaano kahirap din pasukin? May wall kasi doon, simula pa lang sa kalsada, may wall sa, may pader. Tapos, yung gate doon sa may simbahan, yun lang ang medyo transparent na gate. Tapos, naka-close din na yung bakal din ba yung niya. Tapos doon sa side, yun yung open na nagdadalhan ng mga pasyente. Pero hindi ko nga alam ba't naka-barricade doon.
binarricade ng mga kalaban siguro, pati yung sasakyan ng pulis, saka yung sinakyan nila na pumasok doon, may nakita ko doon na jeep. So medyo, pag galing ka dito sa labas, medyo blind ka na papasok doon sa loob. So, hindi mo alam kung saan, anong meron. So ganun kahirap yung sitwasyon. Kaya, ganun pa man, ang iniisip ko, nahirap namang silang hintayin naming lumabas. At nandito kami. Dito kami sa loob. Marami kaming wounded, may mga patay kami. Sa akin lang nang gustong iganti yung tropa. Ito kung malaman talaga anong meron doon. At may magawa man lang doon sa sitwasyon na yun. Wala na akong naisip na ibang pwede ko pang gawin kasi wala namang kilala doon. Wala naman akong ibang units doon na puntahan muna. Except kung ano yung, kumbaga umaakto lang ako doon kung ano yung maisip ko na lang na anong the best na pwedeng gawin. So, puro instant decisions lahat yung mga nangyari. So, napa-atras kayo nung una. Oo, napa-atras kami nung Tapang na naman na masot ng pangalawa. Kumuha ka na naman ng volunteer. nung nakuha namin yung namatayan kami, dinala namin si Sundo. Kita nung mga estudyante, kita ng mga tropa na namatay. Sabi ko, ganito ang nangyari doon sa pagpunta natin. May mga kalaban pala medyo na-identify na namin kung nasaan yung mga pumuputok. So, ganun pa man, tayo pa lang yung nandito. Susugod tayo ulit. Sino ang sasama? Gusto na naman nila lahat sumama. Sabi ko, sana mapasok na natin para paano man tayo, malaman natin kung ano yung meron talaga sa loob. Dahil hindi pa namin nakikita yung buong compound eh. Ang sa akin lang, gusto ko lang talagang may magawa doon sa ano na yun. So, namili ulit ako ng mga binata. Yung ano doon, yung mga nauna, ayaw nilang magpaiwan. So, karamihan din doon sa second wave, yun din umuna din sa first wave. Kasi nag-uunahan silang ano doon. Parang siguro dahil sa nakita din nila, nawuwundidan kami, namamatayan kami, lalong tumatapang yung mga tropa natin. Ano yun? Di ba, sa experience natin, katagal-tagal natin, at least na tropa sa combat. Saan ang gagaling yung ganun na tapang? Siguro doon sa yung ine-explain ko yung sitwasyon na kung hindi natin mapigilan ito, baka susunugin itong bayan na to. So, yun ang kuan nila na may contribute din sila sa sitwasyon na gano'n. At dahil sinabi ko, hindi lahat ng tao mabibigyan ng pagkakataon na lumaban ng ganito. Nandyan na yung kalaban na sa Ranger, grabing hanap-hanap natin. Andito na, ito na yung pagkakataon natin na ipakita kung ano yung pagiging sundalo, ano ang pagiging Ranger. Medyo nasusobrahan na siguro nun sa yung bang nakikita nila na lahat wala man lang akong nakita na natakot despite nung ang daming wounded, may mga patay na. Ganon yung disiplina yung tropa natin. Ganon yung doktrina sa kanila ba. Third attempt. Yung sa third attempt, pag dating namin doon sa may ng simbahan, hindi na kagalaw yung iwan. Pag forward pa lang niya, andun na yung kalaban. Parang wari ko, alam nila na crucial yung armor kasi yun lang yung pwede naming cover para pumasok doon. So, ang daming kung i-check siguro sa armor noon, armor division, kung ilan yung armor na nasira sa kanila doon. Napila yung napila yung B-150.
So napilitan na naman na mag-disembark yung mga tropa. Ang masaklap doon pag nag-disembark yung mga tropa, sila na yung nagiging subject ng mga sniper fire. Ano masabi niyo habang salbento? Sila rin siguro nadala din sila kasi ito nga siguro naisip nila sila nga na nandun sa armor, meron silang cover. Wala silang rason na hindi susugod kasi itong mga ranger wala namang balot na bakal tao mas. So nadala sila doon sa nakita nila yung effort natin na papaano na makagawa ng ma-contain yung sitwasyon at makagawa ng mabuti. Nakatulong ba yung mga MG? Hapon na ito na yung mga MG. Hapon na medyo wala bang kasi wala man talagang hindi ko alam lang kung sinong nagda-direct doon kasi wala nga akong radyo na may dumating na MG. Pero yung experience natin ng katulad na close air support talaga yung MV, walang ganon. Parang more on a persuasion flight yung nangyari. Explain mo nga yung sitwasyon ng isang komando, nuclear engagement, nasa syudad pa, walang radyo. Ang hirap nung wala ka naman talagang operational command doon sa mga tao. Kasi ang command mo is yung sa tropa mo. Ang nagkataon lang doon, ang tropa rin nandun, na majority is mga ranger. So, ang doon is yung makumbinsi mo. Nakumbinsi mo yung mga pulis at mga kapbo na andun kami para tumulong. Ano ba yung meron sa lalo nung si Captain Ginolbay, sir, organize. I-clear namin yung sa kabilang plank, yung kabilang kanto, kasi doon yung may nakita doon na armado. Then sumakay kami ng sir, ng Simba. Pagdating doon, sir, kami kasama ni Sir Gino, sir. Ay, yung unang Unang assault, first attempt namin, sir. Pagdating doon, nag-volunteer ka ba? O binolunteer ka? nag-volunteer ako, sir. Kaya samahan ko si Sir Gino that time, sir. Nag-volunteer. Dahil alam mo naman halos, Yes, sir. Una, hindi nyo alam papasukin nyo. Yes, Alam sir. nyo lang may kalaban. Pero hindi mo alam kung ano nila. Ba't ka nag-volunteer na alam mong Hindi ko man nasabi, sir, na na ganado ako, sir, pero sa tawag na sir, na trabaho, sir, kasi parang yung kasi that time, sir, sino magsama, wala nang sir, wala nang parang halos may mga na kasi, sir, yung iba walang baril. Ako, sir, yung wounded na kabatch ko, sir, classmate ko, kinuha ko yung baril niya, tsaka banduler. Kompleto na ako sa sir. Dalawa pa nga baril ko doon, sir. Dala-dala nag-volunteer ako kay Sir Ginolbay. Magsama rin ako kay Sir Ginolbay. Nung doon, sir, pagbaba namin, sir, pag-embark namin sa, pang-embark namin sa B-150, bagbagan ka agad. Siyempre, sir, building yan, sir. Building. Hindi namin sir, kung ilan yung kalaban namin doon kasi nagatago, sir, if ever, sir, na nasa kwarto ka, then bintana lang yun. Kung hindi ka magdikit sa bintana, sir, makikita mo yung kalaban mo, sir, kung pwede kang mapuputok doon, sir. Kaya hindi namin ma-identify, sir, kung saan ang building. Sir. Pero grabe ang putok, sir. Doon natamaan si, sir, si Late Sundo. That time, sir, ang nauna doon, sir, ako, tapos sunod si Late Sundo. Si Sir Ginolbay, sir, nag-maneuver sa siya yung nauna, sir, unang baba. Tapos nagsunod kami, sir. Kasi by that time, siya pa rin lang official nyo, di ba? Hindi pa dumating si Lieutenant Obarnon. Yes, sir. Sila yung left behind, sir, So, halos CEO nyo, siya na rin yung team leader nyo. Parang, Yes, sir. Doon nga ako na, sir, na bilib sa kanya, sir. Kasi dapat, lang yun siya, sir, nasa gitna. Siya talaga yung nangunguna, sir.
Kaya, lumakas din yung loob namin, sir. Siya talaga yung nagpapalakas ng loob sa amin, sir. Hindi naman totally, sir, na matapang kami, sir. Pero siya nagbigay ng lakas ng loob sa amin, sir. Then, after nun, sir, sabi ni Sundo, nagganyan si Sundo, sir. Sabi ko, uy, body ko yun, sir, eh. Sabi ko, body, hindi na nag-ano, sir, nanginig na. Ngayon, sabi ko, natamaan si Sundo. Tamaan si Sundo. Paggawa ko, sir, yung sa likod niya, sir, yung kamay ko, sir, pumasok doon sa butas, sir, eh. Kasi pagbuhat namin, sir, kaya ikarga namin sa, sir, sa bakal. Pag ganyan ko, sir, yung kamay ko, sir, pumasok talaga doon sa butas. Hindi ko rin alam, sir, kasi malaki ang butas. Sir. Kaya, sir, nabitawan ko mga si Let Sundo, sir, that time, eh. After nun, sir, nag-backtrack kami, sir. Ano na naman kami, sir. Ano naman ba, sir, ng second naman na, nag-observe muna kami, sir. Nag-reposition na naman kami, sir. No? Kasama ka na naman. Yes, sir. Second attempt. Yes, sir. Sir? Kasama ka na naman. Yes, sir. Doon Doon, natapang na tao ka. yung sir, yun ang sabi ni Sir Gino, sir. Oh, sino yung mag-volunteer? Sabi ko, ako, sir. Yung mga, ko, sir, si Ranger Nabayra, ka-unit ko, sir, volunteer. Si Ranger Tuason. Pagtaas ko ng kamay, sir, taas na rin sila, sir. Bali, one team kami, sir, that time, sir. Ang magiging, sir, ang senaryo, sir, yung, yun, sir, hapon yun, sir. Mga nasa 1,500 yata yun, sir, eh. Ang second attempt nyo. Second attempt, sir. Ang senaryo, sir, 4 na bakal, sir, na mag-back up sa amin. Then, yung gate, sir, pasukin namin. Ngayon, sir, actually, sir, yung lahat na bakal, sir, puro flat yun, eh. Ganun ba? Nung, di ba, alas 6 pa lang, flat na yung Yes, sir. Yes, sir. Ibig sabihin, maghapon, takbo na flat. Yes, sir. Pero sumasakay pa rin kayo. Yes, sir. Running flat. Running flat sila. Yes, sir. After nun, sir, ngayon, yung first na bakal, doon kami sir, nagbaba kami, sir, pero kami doon sa, sir, sa pader. Kung magbaba kami, sir, hindi kami makikita sa, sir, sa kalaban, kasi nakapader, sir, eh. Ganito rin. Mataas kasi yung pader, sir. Ngayon, sabi ko kay Buddy Tuason, mate, parang kulang tayo ng backup if ever na Kasi yung bakal, sir, nagsinyas na, sir, na magbalik sila, sir, backtrack sila. Backtrack dahil yun. Dahil doon may na-stoppage yung isang sir. Isang yes, sir. Pero hindi pa tinatamaan ng RPG noon. Hindi pa, sir. Nung nag-backtrack yung sir, nung backtrack yung bakal, sabi ko, backtrack muna tayo. Kasi hindi natin sir, hindi natin mapasok yung kung wala tayong magka-bear para sa atin. Yun na, sir. After nun, sir, nag-briefing na naman. Pang-tatlong yun, sir. Naman si dumating na yun sila na sir, sila ni Sir Obar. Dumating yun sila that time pala, sir. Masaya na kami noon, sir, kasi siyempre may bala. Tapos yung 60. May 60 na kami. May pang na kami, sir, eh. Pang talaga, pang demoralize na kalaban. Ngayon, sir, sir, pagbalik namin galing doon, i-secube sana namin yung simbahan. Plano na naman, sir, plan B. Ngayon, nagputukan. Mahaba kasi mahaba yung pinistuhan namin kasi hindi man marinig. Kaya lagari siya, sir. Lagari siya. Kasi nga, pinistuhan nyo yung tabi ng Kalsada, sir. Pumuktok yung baraban.
Wala kayong radyo, Hindi magkarinigan, sir, kasi nagkakadigan, boses lang. boses lang. Lagarin na. Lagarin. Tayo mag-coordinate. Takbo siya, sir. Pagdating dito, punta naman doon sa unahan. Assist sa tropa, tingnan niya yung tropa niya. Tapos kung anong kuan. Assist doon sa mga wounded, yung sa mga patay. Hilain yung patay. Kasi wala man siyang ibang meron siya makuman siya pero direct na, sir. Wala na siya kay wala mang kuan, direct na. Ikaw, kunin mo siya, dalhin doon. Pipwisto yung isang team doon sa kabila, sa likod. Parang, yun na, sir. Hanggang pagdating na ng kuan, sir. Yung tropa namin na iba. Pero ano na yun, dumating ka, 11 na, di ba? Kuha niya si Cloud. Ayun nga, sir. Yun yung napakahirap nun, di ba? Mahirap talaga, sir. 70 kayo eh. 70 kayo. 70 kayo, tapos Kung makahilira yun, sir, kaya kayo, putukan, hindi mo, walang radyo. wala kang megapon. So, Okay, pag-phone. Nakipay lang namin yung school set. Yung school, yung elementary school. napakahirap, sir, sa isang commander, isang magkukuman. Kung ganun kahirap yung kuan, kung ganun kahirap yung sitwasyon, sir, napakahirap yun. Kasi naramdaman ko yun, sir, nung nag-team leader na ako, yung mag-team leader na ako, na ikukuman, isang team lang ay ikukuman mo, lalo na maganyan, mahirap talaga, mas lalo na kung 70 katao na under. Oh, sir. Hindi naman, gano'ng kalahal yung kalaban. Di ba, kabilang bakod lang sila. Kabilang bakod din, sir. Kabilang lang sila. Pag sabay putok. Di ba parang ito na, pagkita nyo lang daan? Kalsada, sir. Kalsadang Parang binusa ng tubig. So yan yung kwento, yan yung ano, di ba, na nandyan yung kalaban dyan sa compound na yan. Tapos, nandun kayo dito sa, sa school, sa kabila. Tapos, ang cover ng kalaban, ano bang cover ng kalaban? doon sa yung Pader yung hospital. yung simbahan, sir, may pader. Tapos yung kampanaryo, sir, may kampanaryo yung simbahan doon. Tapos meron pa dito sa may tangke ng tubig nila, sir, yung mga nakapwesto yung kuan. Kasi Pero anong oras kayo nakatawid doon sa may bakod na ng school? Nakapasok na sa loob ng school. Madilim pa o umaga? umaga na, sir. Madilim, dahil ba? Mga yung kuan, sir, yung pag kiniklear, yung nagsigaw na siya, sir, na-clear yung sa likod kasi dadalhin na yung kuan, binutas yung pader doon sa kabila. Tapos yun, tapos yung isang team doon na rin na nag-security sa likod, sir, kasi yung portion na doon sa kuan, hindi pa yung clear lahat doon, sir, kasi dito kami nag-concentrate sa may harapan, sa kaliwa namin. Ano yung personal actions mo, SM, pagliwanag na? Di ba, pagliwanag na, nag-coordinate si Captain Pinorbay sa 18IB, pero kay Claro, so nag-desisyon kayo ngayon, habang hinihintay yung reinforcement nyo, nag-decide na matake 4 na beses. Yes, sir. So, anong naging papel mo doon naman ngayon, mga panahon na yun? Yung una, sir, doon kami sa simba doon sa concert, kami ang pumasok doon, sir, kaya lang hindi man maka-penetrate yun, sir, kasi malakas yung resistance, sir. Ang nagkumana doon si Sir Gino, sir, na talagang pasukin na namin, sir, talagang pirsahin na namin, banggain yung gate ng simbahan, tapos bitawan kami doon sa loob, sir. Ganun ba yun? Ganun yung command captain doon? Oh, sir, na doon na, sir. Ang plano doon, sir, yung EPC, yung Simba, siya mag-support fire namin, sir, habang pumapasok kami sa loob. Nung pagdikit na ng buwan, sir, kasi sabi ni sir, kailangan na talagang
hindi na paabutin yung kwan, kailangan kukunin na talaga namin yung kwan, sir. Pasukin na talaga namin. So nung nagdikit na kami doon, sir, kasi flat man yung natamaan na yung Simba, sir, flat. Nag-stoppage yung 15 noon, sir, kaya hindi kami nakababa na kami doon, sir, nakababa na kami sa kwan. Yan si Simbinoyan, nakababa na kami doon. Hindi man maka-support yung kwan, sir, kaya nag-stoppage. So, ano nangyari? So, mechanized. Oh, sir. Mechanized. Oo, sir. Stoppage na rin yung Oo, nag-stoppage, sir. Kaya hindi kami natuloy. Bumalik na lang kami, sir, kasi hindi naman kami nakadikit doon sa, sir, kasi malakas yung kwan. Hindi pa uso yung best, no? Wala pa, sir. Walang bis-bis doon, sir. Wala na yung lakindar, Wala, sir. Uso ng panahon natin. Yung, ano, sir, yung tubaw-tubaw lang yung kwan nun, sir. Diba? Ganun ng panahon natin. Wala pa. So, ibig sabihin, talagang ganun lang nun. Buhay lang talaga. Pasalamat din kami doon, sir. Ngayon na, nabalikan namin kwento ni Sir Gino, sir, kung paano kung napasok namin yun doon, sir. Talagang may malagas sa amin, may makuha man namin, pero may malagas talaga kasi hindi namin alam doon sa loob, sir, eh. Kaya kanina, nagkwentuhan kami, binalikan namin na paano kung natuloy yun, sir. So, hindi ba masyadong suicidal naman yung command ni Captain Ginolbay, ano? Siguro, sir, ang para sa akin, sir, ang kuha niya, intent niya doon, sir, na talagang maprotektahan yung mga tao doon, sir. Talagang wala na siyang iniisip, sir, kung hindi yung mga tao doon masalamitan na maprotektahan at saka kung kuan, talagang makuha yung kuan, sir, yung hostage na yun. Kasi unang-una, sir, ang tropa din namin, eager na rin pumunta kasi nalagasan na kami, sir. May naundid na kami. Kaya yung sa tropa, hindi na rin mabigat kahit na nung mangyari. Yung naiwan nga na tropa doon, gusto pa kung pwede palang pwedeng lumipad para lang makatulong sa amin. Ganun, sir, kasi nung nalaman nila na may nangyari na sa mga kasamahan namin. Alam niyo ba noon na yung plano talaga na Abu Sayyaf, sunugin yung at take over yung lamitan, papasok kayo? Alam niyo ba yun? Hindi. Na yun talaga yung main tutuusin kung ano, yun talaga yung nagawa ng Mark 142 Yes, sir. na sa tingilan nyo yun. Hindi nyo alam. Hindi ko alam. Alam nila, rescue lang may mission lang kami doon, sir. Nandoon sa ospital yung mga hostage. Parang ganun lang. Pero hindi namin nakalain, sir, na kung saan yung doon pala kami aambusin. Kasi karamihan naman, sir, diba, sa pagdating doon, i-briefing kayo, ganitong gagawin namin. Kaya lang, yun, parang nagkabulagaan na. Kasi ambos nga eh. Ambos ng gabi na... Noong mga panahon na dumating na sila Lieutenant Tobar pa noon, yung dalang bala, di ba kasi paubos na rin yung bala niyo noon. Ano ang feeling mo noon na tingin nyo, pagbalik nyo yung final attempt nyo, kaya kasupin talaga yun, sir, masaya na kami doon kasi nandoon na sila. Kung pasukin man talagang magkatuwaan na to kasi buong pwersa na kami, sir, eh. Ganun ba? Hindi. Wala naman kayo alam, hindi nyo naman alam yung layout ng hospital, di ba? Pero basta andito na yung lakas loob na kami, sir. Andito na yung mga gamit namin. Halos parang kompleto na kami. Gaya na ng dati. May mga cruiser na kami. Ito, masaya na to kung na kaya nagdesisyon na, sir, na pasukin na talaga. Yun na time na yun. anong SMND mo